Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaong. Isa naman kapag limakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas, Iloilo morning na. Welcome sa aton siniyang nga pagpangalagad diri sa aton siniyang nga programa. Kumusta ang inyong adlaw? Do nagpanalithi sa syudad sang Iloilo. Sa Imuyo. Halong gid sa mga kautura naton magdala sing proteksyon sa ikayong lawas. Sa aton siniyang kalo jacket kag mga hindi magita kalo payong I mean. Daw hindi tampaktan chimpo magurugal laom sa palibot sang syudad sang Iloilo anytime basi ulan. Ang imo nga supa. Budlay subong daan kay ti gulpi lang mag-init tapos mag-ulan pagkahapon apon mabasa ka or mahaklo mong usbong sang init sang duta. Bawon kagid sa trangkaso. Subong adlaw madamo kita sa mga talalupang doon nga balita para sa inyo. Igugma kung tagin sa Karon ipalayag nato ng pahayag sang Department of Economy and Planning Development Office nanay. Region 6 may kaangtanan sa update sa construction sang ginahulat-hulat sa mga Ilonggo, mga taga Panay, Guimaras, kag Negros. Ining Panay, Negros Island Bridges. Ano ang estado siniki dumayong malita kapon naging payag sa aton sini nga DepDev Region 6 o kun ining anay NEDA sang una. Bangod nga sige ang proseso no sang tanan nga mga dokumento para sa construction sang Panay, Negros Guimaras Bridge na ginalauman nga mag-abot na ang detailed engineering design sini subong nga bulan sa Oktubre. After mag-abot ang design, ang final design, ma-proceed na dayon sa procurement pag assess sa mga materyales kung ano ang mga gabiton. Ako sa Hopefully matuman ini no sa masunod na tuig 2026 target ini nga pagatukuron. sa imo pang lakat. Igin panginwala sang DepDev nga ang Panay Negros Bridges, Panay Guimaras Negros Bridges, amo ang proyekto nga gintumod nga nakansila kasunod sang pag-withdraw sang suporta sa South Korean government. Suno sa kay Director Kasing Kapon at hindi na iya mo ang ginatumod nga proyekto. Ipalayag ta na karon ang aton nga interview kay Director Aresio Kasing Jr. sa DepDev Region 6. Sa pihak nga bahin, buwas ng adlaw ang pinakauna nga State of the City address ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas kasunod sa pagpungko sini sa una nga isa ka gatos ka adlaw nga pagpangalagad bilang alkalde sang syudad. Bantayan ta kay ti kung ano ang mangin kaundan sang mensahe
sang aton siniya nga alkalde sa Iloilo City. Ay, Kung hindi kita magsala sa tubang sa aton siniya nga mga konsehal, posible no nga magapatigayon sa State of the City address ang aton siniya nga alkalde. ay, October 8, ay, sa imo pang mga na-accomplish ang aton Iloilo City government after 100 days nga pagpangalagad sa aton siniya nga alkalde sa syudad. Bantayan man naton nina no ang aton nga coverage sa mensahe sa State of the City address ni Mayor Raisa Treñas sa buwas nga adlaw. Kadasig lang no 100 days na si Mayor Treñas. kay gali. Sa piyak nga bahin, enjoy gid ang aton nga mga senior citizens bala, mga lulo kag lula tabaw. Hindi niyo man pagkalimtan ang aton mga lulo kag lula. Nagasaulog kita subong sang Elderly Filipino Week ang aton nga paghatag pasidungog, pagrespeto sa mga katigulangan naton. Dapat hatagan ta ini sang kabilinggan. Ginatudlo gid na sa aton mga sanguna no, kasang bata pa kita sa aton nga mga ginikanan to give respect, sa paghatag sang respeto, katahuran sa aton siniya nga mga senior citizens, mga lolo kag lola naton nga nauna sa aton niya sa kalibutan. Di kahapon may aras ang patigayon nga libre masahe, libre gunting. Ay, Siguro may panagtag pa nga vitamins, may libre pa mga check-up. hindi. Ang aton nga mga katigulangan dira sa Iloilo City Hall, tiyang mga lulo kag lula nyo, dahil treat nyo man. Sa imo yuhong nga Bisan hindi lang sa subong nga Elderly Filipino Week celebration, kundi sa kung may tiyempo kamo nga makaupod sila, i-grab nung opportunity kag palipayon, pasadyahon sila, pasalamatan sila, kaya tiyang ilam lang na panglakat matakugang nga ma-enjoy nilang ilang mga kaapuhan, mga kasubong sila. ngaso. Ang iban sila mga retirees na, tapos na sa pagpangalagad sila sa nga trabaho. Ay, Ikinakilala ginaton sila no sa selebrasyon sa Filipino o kung Elderly Filipino Week. Didira sa City Hall may arada sa mga services nga sarang ma-avail ang aton siniyang nga mga katigulangan o kung mga senior citizens. nawalay kabulay. Discounted na naya, 20% automatic na naya kung senior citizen ka. Ang man sangkit mo. Isa na sa mga pribilehiyo nga daw gusto mo man sa ulihi gusto mo ma-avail kay sa kamahal na sang tanan ng mga balaklon na yung ginaya kung may discount yung mga senior citizens ta, may pribilehiyo nga 20% discount sa tanan nila mga balaklon, bulong, pagkaon, sa mga restaurant, libre ang sine. Ang imo Grab yung mga privileges na pwede niya ma-avail o inday. dili sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Bago kita magpadayon sa aton sinipila ka mga balita pa, kuha na yung report ni JP Herbas, pelikula sa mga estudyante sa CPU ng ibabaw sa Pelikulagrario. Jape, sa detalye sang imo nga balita. Diyan ang ibabaw ang pelikula sa mga Centralian sa Pelikula Agrario 2025 Central Film Festival Awards sang Department of Agrarian Reform nga buman ang pambato sang bugos nga Western Visayas. Ang pelikula nga ang pagtililipon sa mga damgo sa Central Philippine University ang nagpauli sang pinakamadamo nga award sa film competition partikular sa ARBO o kun Agrarian Reform Beneficiary Organization category. May duwa ka kategorya dyan ang hindi nga film competition, ang ARB category nga ginatiglawas naman sa nga Clan State University sa ila sini nga pelikula nga titulo, kag sa ARBO category ining M3 sang ang pagtililipon sa madamgo sang CPU. Nakuha sa nasabit dyan nga pelikula sang CPU ang pagkilala nga best film kag best screenplay. Samtang lun sa mga Centralian man ang nagbaton sa iban pa nga pagkilala kaangay ni Rodmar Eliador giningadan nga best actor, Daisel Nicole Diaz bilang best actress kag Pete Marwin Tristeza bilang best director. Magluwas sa mga estudyante sa Central Philippine University, kinikilala man nga best actress sa ARB category dyan si Erica Delgado sa Clan State University sa ilang pelikula nga titulo. Ang Pelikula Agrario 2025 dyan may tema nga pag-ani sa mga pangarap, mga kwento ng pag-asa at tagumpay sa agraryo. Isa ka nationwide film festival nga nagapakita sa mga talento sa mga Pilipino nga nagasaysay sa kabudlayan, kabakod kag kadalagaan sa mga manghuma sa idalom sang Agrarian Reform Program. No less than si DAR Secretary Conrado Estrel III ang naghatag sa iya sining nga mensahe kag pagdayo sa mga estudyante sa ilaging pagkitang edukasyon kag creativity
nga mga inilyabi sa pagpasangkad sa ihibalo kapag hatag inspirasyon sa iban pang Pilipino. 27 tanan dyan ka pelikula ang nangin tagpasakop sa unang hugnat sa Pelikula Agrario 2025. Congratulations kita sa mga tagdaog naton nga mga estudyante. Sa ila siniya dako naman nga accomplishment, no? Nga mapilian ang ila siniya nga pelikula. Yes, Jen, ang ila sini Jen nga istorya sa Central Philippine University nagasaysay sa mga inagyan sa mga katapo sang Manduawak farmers sa San Dionisio nga sa malawig nga tion, no, ang nagapatigayon gid sang ila sini ukulag nagapadayon gid nga malapot nila ang ila sining ginahandom nga kadto. By the way, Jake, sa mga gusto magtanaw, no, sa mga kasubong ni mga pelikula, mga obra maestra sa mga estudyante, may ano ini, ma-access nila ini pagi sa internet, social media, or ano paano nila ini matanaw sa mga gusto kag may hilig, no, nga mahibaloon ang istorya sa mga Manduawak farmers naton kag iban pa nga mga pelikula, Jake. Isa na sa mga ginpamangkot naton Jen, right after sa Regional Film Festival kay before sila nagpadulong sa National Gen, nagbungguan ay inadingadaan, no, ang mga entries coming from University of San Agustin, West Visayas State University, University of Antique, kay ban pa nga mga bulutuan sa aton sining rehiyon. Kag according sa DAR, ginanglan anay nga patapuson, no, ang National Film Festival. Hindi masimalan dyan may idea Mag-leak, no? nga may leak o may ideya ang iban iya nga mga rehiyon sa kung ano ang entry sang iban. So subong nga tapos na ang competition, ginalook forward naton dyan nga ma-release na ini sa publiko kay kiko ang puyo gid man mapasangkad ang hibalo kabagatang inspirasyon mas marami. So bali ang ining mga pelikula sang mga natagaan sang mga Centralian students, regional level ni Jake, or Tapos na sila dyan sa tapos na? regional level sang Hunyo and sila ang napilian ang Aklan State University sa bahin sang ARB category at ang CPU sa ARBO category ang ginabunggo sa ibang nga mga entries sa bugos nga sa nasyonal na. So, So bantayan ta pa, no, may ano pa ni Guro, may next packet. Or amo na ning ilang Muna ni ang among all regions, ang okay. Western Visayas gid ang Hakot Award. So tinguhan natin diyan nga makuha ang update kung igari. Tipot silingon pwede na nila dugay-dugay ma-play or mapalantaw siguro sa mga teatro naton diri. And who knows dyan, basi maghatag sila sa special screening man dito sa mga mall sa syudad. Kasi may mga arts month man kita So basi isa man ini sa mga igapasundayag kay damo na gid sa mga filmmakers ang nag-atuhaw diri sa aton sining rehiyon kaga subong gali sa Sinimalaya may pila ka mga Ilonggo short filmmakers nga kabahin man dyan sa ginhingad-lan nga finalists. Kung tanawon ta ang mga nag-stand out ang mga movie diri sa Iloilo, nagadamo subong ang mga abilidara naton nga mga estudyante, no, nga maghimo sang pelikula, mag-produce, plus pa nga tiyang mga movie subong Jake bisan pa sa ano diri ka shooting sa Iloilo City, ang Iloilo City and province, kang iban pa nga portion sang Panay kay tungkod madami ang aton lokasyon sa mga setting mula sang sang pelikula kang mag-shooting sila. Ginapili ding Iloilo City ti kanami sa mga view diri nakabulig pagiti na siguro. Yes, Jen, no? And we look forward gid nga pinaagi sa sining kadalagan sa mga Centralian nga mga filmmakers mas pagid Jen sa mga Ilonggo ang mangin inspirado and at the same time, no, magka-interest Kag story siya sang farmers. Amo na nga kanami man dala sa aton nga mga kauturan sa mga ulihing tubo. Kisa ang mga stories nga nga gina-share sa Pelikula Agrario ni may istorya sa mga farmers na subong mga pamatanon wala na sila gawa ideya kung paano ang kabuhi sa mga mangunguma ang pag-value sang tanom nga once nga pestihon gani ang tanom sa mangunguma daw parehos lang na nga napatyan ka sang himata mga balatyagon kakasubong sila so makita naton ang content sang emosyon kabuhi sa aton sini nga mga farmers nga titama ka vital kag importante gid nga mapahangop ta sa aton nga mga ulihing tubo kay ti para maintindihan nila bisan mag-uyang ka lang sang kanon dapat hindi ka mag-uyang sang kanon kung madumduman mo kung ano ka budlay sabog patubo sang humay
kung ano pa nga crops kag kung ang presyo sinita makabarato po masakit kadamo sa mga manguma naton ang kinahanglan naton nga mabuligan kag at least mabalaan paagi sa sini nga mga istorya sang pelikula. Madamo nga salamat Jape sa imo sini nga mga balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Congratulations sa aton sini nga mga winners no. Di nag-stand out gid ang mga istorya sang mga pelikula nga gin-send sang pila naton ka mga estudyante. Nagikan diriya sa Western Visayas si national niya nga competition na pilian ang ilang nga pelikula. Amo na nga interesting kay ako ya dan love ko yung mga indie film. Hindi yang ay inablang kabudlayan ang effort ang istorya himo sa aton sini nga mga dirigidya pala, mga estudyante naton diri sila nag-direct, ang mga actor and actress nagikan diri sa aton mga estudyante iban makita mong potensyal nila. Ay, Diba sila pa na yung mga masunod ng mga direktor sa dalagko ng mga pelikula. matakugang Kag aside sina ang mga istorya ng mga mangunguma. mga supat, malapor sila. Kami ini nga programa sandar no kag nagadamo ang mga nagaka-interest kada tuig nga mag-join, mag-submit sa ilang entries. Pagdamo na subong sang mga film festival kag mga contest bisan ng iban nga mga ahensya naga-adapt sang kasubong siniya nga mga contest Igugma kung tagit sang tunay. o kung mga drama kag kung ano pa kay tidira naton makitaan ang istorya, ang laragway sang kabuhi sang gina-feature dira kung ano nga mga characters dira ti sa dar pelikula agraryo mga farmers na da, mga stories ng farmers Ay, ang gina-showcase. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:50 sa aga. Ipabati ta aton sining interview kay Director Aresio Casing Jr. sang DepDev o Department of Economy and Planning Development Region 6 sa estado sang konstruksyon sang Panay Guimaras Negros Bridge. Si Director Aresio Casing sa DepDev Region 6. basta wala ang isang away. I believe the report given by some sectors in society is related to a different project, and I think it is a project that did not even materialize. So there are no loan regarding that nature. However, for PGN, it is still a go. So DPWH UPMO Central Office will still proceed with the activity. So we are awaiting the submission of our detailed engineering design consultants for it to be procured. We've perhaps seen in the news that the similar project, the Bataan Cavite project, has already solicited bids, and we've seen the interest of international contractors, and they have published already those who wanted to join Bataan Cavite Bridge, which is quite similar to PGN Bridge. It is also a 30-kilometer bridge with two spans passing through Corregidor Island. So, in a sense, we are hopeful that PGN Bridge will follow suit. RD, when do we expect na ipasa ang detailed engineering design? Are we still on track with our timeline that this would be open before President Marcos steps down? Yeah, so that is the target schedule. So by October, it is the most recent schedule submitted to us was the submission by the month of October. So that is the fourth quarter this year. So within the fourth quarter this year, we expect the final submission of the D&D, detailed engineering design, and they will proceed with the procurement activities. Alright, ang loan na ito is said to be taken from French government. Anong matodi niya? No, the loan from the French is a different bridge project. It is, I believe, a DAR project. Our PGN bridge is under DPWH. So you've mentioned the French. So it was, I believe, the result of that Korean statement, and it did not materialize. So DAR went to a different ODA source, which is the French. Similarly, most of the bridges long time ago also was supplied by the French. You can see this steel bridge here in Iloilo.
you'll see that those are the modular bridges being built. For PGN, it was DOF who is in charge of our loan availability. Is earmarked this for Korean sources. So that was the initial. Final BED will come out, that is when Million. Billion. pesos. Nabatian si Director Arestio Casing Jr. sa DepDev Region 6, no? Good news ini sa aton sa mga katuran kiti sa naligad daw medyo madamo ang nag-interpret sang naglaptang nga impormasyon kasunod sang pagkakansila, no, sang support sang South Korean government sa mga bridge project sa Pungsod. Pero hindi niya ang Panay Guimaras Negros Bridge ang suno sa aton siniya nga DepDev Region 6. Laway. And hopefully mag-abot ang detailed engineering design subong nga bulan sa Oktubre kay subong nga bulan ginapaabot last quarter sang tuig 2025 maka-proceed na gilayon sa masunod nga phase ang construction sang sining 300 billion pesos worth nga proyekto pananglit nga masuguran Panglakat, matakugamudlak sa takop ang termino sa aton sining nga presidente sa 2028. ang dugat At least masuguran, no? Ay ang target gid sina masuguran siya by 2026. Unahon ang Iloilo to Guimaras. inda Next naman na yun ang Negros to Guimaras o kung Guimaras to Negros. makuntagin sang Pero ang completion gate daw 2032 something. ay So amo sina ang target o kung 2030. Galing man sang mo nanay. Diri ka lang istar sa Pero ito na hulat-hulato nato na, no? Ang dugang pa nga mga updates sini. Ang importante nga ginpasalig kita sa DepDev nga ongoing, it's still a go. Ang mga requirements para sa pag-proceed sang siniiya nga proyekto, isa sa mga dako nga proyekto, na ang dugan ko inda. wala sang sagabal suno sa DepDev Region 6. Gaya Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:55 sa aga. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa nga mga balita, bantayan na lang sa aton siniya nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo sa aton nga Facebook page ara na mga balita ta. Auhay Salamat gid sa mga nagaupod kada aga sa aton siniya nga programa. sa dugan ko gapa. Ako na gid lamang inyo alagad Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ako sa Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.